Good morning, guys. It's 2:35 in the morning and kakatapos ko lang ng script, and we will watch a video clip na napanood ko sa YouTube, and we will be reacting sa video na ito dahil alam natin na this is not biblical na tong video na to, and I hope this video will help you understand kung ano nga ba sinasabi ng Bible patungkol dito. Let's watch it. Let's play it. Una kong napansin dito sa video na to, no? Hindi lahat tumumba. Naalala ko tuloy nung there was an instance na kasali pa ako sa isang denomination, and ganito rin yung nangyari, no? Pinupush ako sa noo nung leader para ma-balance, but I stand still, no? Nakatayo pa rin ako. So, I think baka hindi talaga ako ligtas, or hindi ako pinapasukan ng Holy Spirit. So, yun. Let's continue yung video. Medyo nakakatawa lang na hindi lahat tumumba. Yan. So, nakita rin natin dito sa video na to na mayroong trembling na nangyari, no? May panginginig, mayroong trembling na tinatawag. And may sumisigaw pa kanina. To tell you honestly, mga kapatid, mga kaibigan, never recorded in the Bible na mayroong nangisay na Christian nung bumaba yung Holy Spirit, or noong tinanggap nila yung gift of the Holy Spirit. Never tayong nakakita ng recorded na ganitong nangyari. Pero meron sa Bible na may nakakita tayo na may nag-tremble sa Bible. It is not the Christian but the demons, no? They tremble. Sabi yan sa Book of James, sa verse or chapter 2, verse 19. Tuloy natin yung video. So yun, nakita na nga natin may nagsisigawan na, may nagtutumbahan, sabi natin dito, may nagsisigawan, may nag-iiyakan. Pero never tayo nakakita sa Bible na may mga Christians, again, may mga Christians, wala tayong nakita sa Bible na may mga Christians na nagtutumbahan, nagsisigawan, or nag-iiyakan noong bumaba yung Holy Spirit to give them empowerment, no? Pero, again, may nakita naman tayo sa Bible na mga unclean spirits na nag-fell down at nag-iyakan sa Biblia, recorded sa Biblia. Mababasa natin to sa Mark 3:11. And whenever the unclean spirits saw him, they fell down and before him and cried out, no? So, nagpatira pa, bumaba, natumba, at umiyak, no? Sinabi nilang, you are the Son of God. So, ito lang yung mga makita tayong records, no? Ito lang masasabi ko, mga kapatid, no? This is the problem pag hindi natin binabasa, inaaral yung salita ng Diyos. We make conclusions, assumptions, based on our emotions. We do what we feel is true, kahit hindi biblical. Makikita natin that these people are driven by emotions dahil na rin sa saliw ng tugtog na naririnig nila habang nagsasalita yung leader nila. So, may big factor talaga dito yung music sa mga kilos ng mga batang nasa video, no? And yun lang, yun yung napansin ko dito sa video na to. So, ayun, wala pa tayong nakikitang resemblance, no? Sa
mga nangyayari sa early Christians na ginagawa dito sa video ng mga tao. So again, there's no resemblance from the early Christians. Let's continue the video, mga kapatid, kaibigan. Just a question lang na, mga kaibigan, mga kapatid. Binabanggit niya dito kanina pa yung Holy Spirit, no? Paulit-ulit niyang binabanggit. The Holy Spirit. The Holy Spirit. It seems to me like He is wanting na bumaba yung Holy Spirit, na parang ganun yung inuutos niya, no? Ang tanong ko lang sa inyo lahat, pwede ba nating utusan yung Holy Spirit na bumaba na lang basta-basta? Pwede ba nating utusan in our own preference, in our own time, in our own location, no? Na pababain yung banal na spirito? I believe no. We can submit to what the Bible says because God is our creator, no? We can submit bilang mga nilikha niya. But we can't give order for the Holy Spirit to follow us, no? Ang katotohanan dyan, we must give reverence sa Holy Spirit who is part of the Godhead. Let me make it clear, no? Hindi natin pwedeng utusan ang Diyos na lumikha sa atin, bagkus tayo yung dapat sumunod sa utos ng Diyos. At hindi natin pwedeng utusan yung Holy Spirit na bumaba kung kailan natin gusto. Never in the Bible is recorded na pinababa nila yung Holy Spirit, na inutusan nilang bumaba yung Holy Spirit. Well, in fact, clear sa Bible na bumaba yung Holy Spirit hindi dahil hiniling ito ng mga tao, nor inutusan ni Pedro ang Holy Spirit na bumaba for them. Never in the Bible we can see something that like this had happened sa early Christians, no? Kung meron kayo nakita, please let me know. Pero as I check the Bible, wala tayong makikitang mga ganitong situation. Clear ang Bible na twice lamang bumaba ang Holy Spirit with power sa history ng early church. Dahil hindi ito iniutos, bagkus ito'y pangako ng Amang Diyos, no? Hindi iniutos ng tao or ni Pedro or ng sino man, bagkus ito ay pangako ng Diyos. Mababasa natin yan sa Luke 24:49. At bumaba yung Holy Spirit during the Pentecost Day. Kung babasahin natin yung sa Gawa 2:4, makikita natin doon yung pagbaba ng Holy Spirit during the Pentecost. At never nilang na-experience yung same na pagbaba ng Holy Spirit of promise after nung Acts 2:4, no? After nung Pentecost, never na ulit nila na-experience yung pagbaba ng Holy Spirit until it's second time na bumaba siya. Yung second time na pagbaba ng Holy Spirit is yung sa time na pumunta si Peter at sinera ng gospel yung mga yung pamilya kasama si Cornelius, no? At yung kanyang pamilya, kung saan first time tinanggap ng mga Gentiles yung pagiging part ng Christianity or to have a covenant with God. Mababasa natin to sa Acts 10. So, paano naman natin masasabi na ito yung pangalawang pagbaba ng Holy Spirit after Pentecost in Acts 2? Paano natin itong mapuprove, no? Basahin natin ang Acts 11:15. Ito yung panahon na ikinuwento ni Pedro yung nangyari sa Acts 10, no? Kasi nung panahon na ito, pumunta siya sa Jerusalem at in-explain niya sa mga Hudyo dahil ayaw tanggapin ng mga Hudyo yung mga hintil na mapabilang sa mga anak ng Diyos. So, he asked them, no? Kaya ikinuwento ito ni Pedro. Ang sabi sa Acts 11:15, as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them. Bumaba sa mga hintil yung banal na spirito bago pa ako sa aking pagsimulang pagsasalita, no?
Tapos, ano sabi doon? As upon us at the beginning. Nagaya naman sa pagbaba sa atin ng una. So, he is referring to the Pentecost. Peter remembered na bumaba sa kanila yung Holy Spirit noong Pentecoste, which is approximately, mga kaibigan, mga kapatid, 10 years or more yung nakalipas from the time of the Pentecost, during the time na pumunta at bumisita si Peter sa bahay ni Cornelius. So, ang tagal ng panahon, no, na binilang, no, bago ulit bumaba yung Holy Spirit. This confirms, yung pagbaba ng Holy Spirit confirms that God allows Gentiles to enter a covenant with Him. So, hindi na lamang ito para sa mga Hudyo, bagkus kasama na rin yung mga Hintil. So, sabi ko nga, approximately 10 years. So, what happened in between the 10 years kung hindi naman pala automatic na bumababa yung Holy Spirit? So, paano nakatatanggap ng gifts yung mga Christians within, between or in between the 10 years after nung Pentecost tapos ng panahon ni Cornelius? So, ang sagot ng Bible dyan is, it is through the laying of the apostles' hands. Please mark these verses, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi ko na babasahin lahat ito, pero again, it is through the laying of the hands of the apostles. Nung panahon ng Pentecost, they have been empowered by the Holy Spirit, and they can pass this power or these gifts to people by the laying of their hands. So, mabasa natin yan sa Acts 19:6, Acts 19:11, Acts 8:18, Romans 1:11, and 2 Timothy 1:6. Malabo naman na mayroon pang mga taong buhay ngayon na naabutan ng mga apostles. So, ibig sabihin, kung ang mga apostles lamang ang may kakayahan na magpasa ng mga gifts or spiritual gifts, malabo nang mayroon mga tao ngayon na may spiritual gifts kasi patay na from the first century or latter, no? Doon lang maaring mabuhay yung mga napasahan at hindi nila maipapasa dahil hindi naman sila apostles. So let's continue, no, yung video na to. So, yun. Dami naman natin nakikita, no? We can see na yung leader and even the members nila sa video na ito ay may mga boses, no, na ginagawa. May mga salita na paulit-ulit na hindi natin maintindihan. Definitely, this language are not, or this voices, or sabihin natin sounds, are not language or sentence, no? And siguro kung we will check, no, yung gamit yung Google Translate, I don't think that that the Google Translate will be able to recognize yung mga sounds na lumalabas sa kanilang mga bibig as a specific language or word, no. But then you can try siguro. Pero what is speaking in tongues, no? We can deal about this. This is one of God's miraculous gifts in which a person can speak fluently, clear, and understandable, speaking wonderful works of God. Yan ay mababasa natin sa Acts 2:5-12. So, understandable siya ng mga tao na kaparehas nung wika na yun na ginagamit, no? So, tongues is not babbling or mumbling na parang batang umiiyak, kumahagulgol, or nagsisigawan, or paulit-ulit na salita, no? Hindi siya ganun. Hindi siya pabulong or parang ang bata or umahagulgol, no? And makikita natin yung principle na yan dito sa Matthew 6:7. Sabi dito, but when you pray,
Do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Sabi sa Tagalog, huwag mong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin. Sabi dito, yung paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila. So, yung principle na makuha natin dito mga kapatid, mga kaibigan, yung paulit-ulit is, it will not count, no? It will not count. So, sabi rin dito, again, tongues should be clear, understandable language. So, basahin natin yung Acts 2:5-12. So, and there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused, because everyone heard them speak in his own language. No? Narinig nila na sinasalitaan ng mga taong ito yung kanilang sariling lingwahe. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, "Look, are not all this who speak Galileans?" So, ang lahat ng mga taong ito ay mga taga-Galileo. Pero, nagtaka sila, no? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? So, paano to na narinig namin itong mga taga-Galileo na ito na nagsasalita ng aming mga sariling wika? No? Yun yung tongues, no? Sabi rin sa, nabasa natin dito sa verse 11, we hear them speaking in our own tongues, the wonderful works of God, no? Ibig sabihin yung tongues, meaning nito is language. Own tongues means sarili nilang lingwahe. Ano nga ba yung sinasalita? Wonderful works of God. So clear na merong sinasabi. Either it's a sentence or it's a paragraph, no? Pero hindi siya bubbling and mumbling, bagkus ito ay isang lingwahe na maiintindihan. So ang katotohanan dito, ang dami pa dito mga iba't ibang types of people, Parthians, Medes, Elamites, ang dami, no? And all of this, nakarinig sila ng sarili-sarili nilang wika. At naintindihan nila yung sinasabi ng mga nag-speaking in tongues sa panahon ng Acts 2. So again, speaking in tongues is not mumbling, bubbling, or hindi maintindihan ng mga salita, or pag-iyak, or paghagulgol. It's not speaking in tongues. So clear na sa video na to na hindi talaga to speaking in tongues. Mga nanginginig, nag-iiyakan. Ayun, doon natapos yung video, no? And another thing na makikita natin dito sa video na to is another error, no? Is yung pagiging uncontrollable ng mga tao. No, nakahiga yung marami sa kanila and basta magulo, no? Magulo tong mga nangyayari sa ganito, no? Nakaka-confuse. Hindi natin maintindihan, no? Basta magulo siya. Hindi siya peaceful. I remember yung pinaalala ni Paul kay Timoteo, no? Mabasa natin to sa 2 Timothy 1:6. Ito, pinaalala ni Paul si Timothy about yung kaloob, no? Yung spiritual gift or yung gift of the Holy Spirit. Sabi dito, dahil dito ay pinaalala ko sa iyo na pagningasin mo ang kaloob ng Diyos. So, stir up yung kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagkapatong ng aking kamay. So, dito pinaalala ni Paul kay Timothy na pagningasin niya. Ano ibig sabihin ng pagningasin? It means may kailangan siyang gawin, no? To some extent, hindi talaga siya something na
mawawala sa wisyo yung tao or parang out of this world yung tao pag nagkaroon siya ng kaloob ng Diyos or yung spirit, yung gift of the Spirit, no? Bagkus alam niya, no, kung paano ito pagningasin. Alam niya kung paano ito steer up. Kaya pinaalala ni Pablo sa kanya na, oh, you have your spiritual gift, no? Your gift of the Holy Spirit. Pagningasin mo, no? Inutusan siya, no? To some extent, we know na we have the ability na pagningasin yung ating kaloob na nagmumula sa Diyos. So, hindi ito out of nowhere na hindi mo kayang kontrolin gaya nung nakita natin sa video. And sabi rin sa Bible, no, makikita natin that there must be order in the church. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians 14:26 to 33. Hindi magulo, hindi out of order, but in order, which is organized, no? Let's read this, no? Whenever you come together, each of you has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done for edification. So, importante na ang goal dito, ang purpose nito is to edify. If someone speaks in tongue, let there be 2 or at the most 3, each in turn, and let 1 interpret. So, dito, the maximum daw is 3. Hindi pwedeng lahat kayo nag-i-speaking in tongues, no? So, hindi siya uncontrollable. Kung pinayuhan ni Paul itong mga taong dito sa Corinthians na dapat the max is 3 lang. So, hindi pwedeng lahat kayo mag-i-speaking in tongues, no? Eh, dito sa video, makita natin, uncontrollable itong mga taon to. Lahat sila may kanya-kanyang panginginig, pangingisay, kanya-kanyang mumbling and bubbling. Pero dito, sa current, no, makita natin na yung merong mga spiritual gifts is they know how to control it, no? They are still in their sober mind, no? Sabi doon, each in turn and let 1 interpret. So, meron pang interpreter, no? The gift of interpretation ay dapat nandun din. Without the interpreter, hindi dapat magsalita itong mga may speaking in tongues na gift, no? Sabi dito sa 28, but if there is no interpreter, let him keep silent in the church. So, ibig sabihin, again, in control tong mga Christians na to na binigyan ng spiritual gift. Hindi sila yung katulad ng nasa video na magulo, basta nagkakasapawan, no? Maingay, nagsisigawan. And sabi rin dito, let him speak to himself and to God. Sabi, let 2 or 3 prophets speak and let the other judge. But if any is revealed to another who sits by, let the first keep silent. So, again, may kakayahan tayong tumahimik, no? At makinig. Yan yung organized dito sa loob ng church na pinapayo ni Paul sa Corinthians, no? Sabi pa dito, for you can all prophesy one by one. So, isa-isa. Hindi yung magsasapawan kayo ng inyong mga salita. That all may learn and all may be encouraged. So, ang goal dito is to learn and to be encouraged. Hindi yung ganito, no? I think wala tayong matutulungan dito sa video na to, no? Kasi wala tayong narinig na maayos, eh. Wala tayong interpreter, walang audible voice na maririnig, no? Walang nakakaintindi, no? Sa kanila dito. So, sana man lang Bibisaya dyan, no? Para may naintindihan tayo. Or may Ilocano, or may Pangasinense, di ba? At least mayroon man lang tayong naririnig. Di ba? At sabi dito sa last part, sa verse 33, no? For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. So, it is applicable not only for the church in Corinth, but this is for all the churches, no, ng Panginoong Jesus. Because God is not the author of confusion. So, dito sa verse na to makita natin yung kaayusan, no? Organize.
This is not something na magulo or nakisigawan at hindi maintindihan. Sa totoo lang, yung fruits of the Spirit na inaasahan sa atin, no, is not something like this in the video. But yung fruit of the Spirit na makikita natin na sinabi ni Pablo sa Galatians 5:23 is it includes gentleness and self-control. Do you see gentleness and self-control dito sa video na to? I don't think so, no? Again, it is totally different sa mga napapanood natin dito sa video nito. Makikita rin natin na nagkakadag-anan, yun. May mga naiipit, may mga nagkakasakitan, may mga nagkakasagian, no? Babae sa lalaki, lalaki sa babae. Possible na mayroon ding mga nagkakauntugan dito sa nangyaring ito sa video. At yung mga nakakita dito na mga bisita or mga kapitbahay ay possible maguguluhan at magkakaroon ng confusion. Not clear mind, no? Hindi magkakaroon ng peace dito bagkus magulo pa, no? Magulo. At kung, ito'y tanong ko lamang sa inyo, at kung nangyayari ito sa church na kinabibilangan mo, baka nalinlang ka na rin ng author of confusion. Author ng kaguluhan. Sino yun? Si Satan. Because tandaan mo, God is not the author of confusion, but of peace. Again, mababasa natin yan sa 1 Corinthians 14:33. At kung nagtatanong ka, should we expect these things to happen today? Just in an orderly manner, no? Kung ito'y tanong mo, again, should we expect these things to happen today just in an orderly manner? Let me quickly answer this question. No? The Bible is clear that miracles have already ceased. Natapos na yung miraculous age. Natapos na yung apostolic age. You can read this Bible verse. No? This will help you understand. 1 Corinthians 13:8 to 13. Again, 1 Corinthians 13:8 through 13. Kasama na rin dyan yung Ephesians 4:13. Dahil we know that natapos na rin yung Bible or naisulat na yung Bible, which is the completed inspired Word of God, completed inspired Word given by the Holy Spirit, who is the same Holy Spirit that gave the apostles the miraculous gifts, no? Ito yung same na banal na spirito na tumulong ma-establish yung church through the miraculous gifts, is the same spirit that helped the author of the Bible, no? Na maisulat nila ito. Hindi dahil sa mga tao, bagkus dahil sa banal na spirito na tumulong. Bakit nga ba kailangan ng miraculous gifts nung panahon ng early church, no? Nung panahon ng early Christians? First, this is to confirm the word of God that they are delivering is from God and not from man, no? Para patunayan na galing sa Diyos ang lahat ng kanilang ibinibahaging salita. Mababasa natin yan sa Mark 16:20 and Acts 4:16. Next, it is to equip the saints for the work of the ministry. Mababasa naman natin to sa Ephesians 4:12. And lastly, for the church to learn and be encouraged. We can read this 1 Corinthians 14:31. Tandaan natin na during the start of the church, mga kapatid, mga kaibigan, we don't have the Bible yet. So, they do have the Old Testament, but they don't have the New Testament, no? And hindi pa nakulit yung buong Biblia. So, they are being empowered in any work of the church or ministry through the help of these miraculous gifts given by the Holy Spirit. So makikita natin dyan, merong tongues, prophesying, may spiritual gift of knowledge, no? That they can speak 3 hours, no? Buong araw, by the power given directly by the Holy Spirit sa kanila. So, pwede nyo basahin yung mga verse na binigay ko kanina, no? Now, that we are on this age where we can read the Bible
the whole Bible, no? We have the whole counsel of God. Sabi nga sa 2 Timothy 3:16 to 17, all scripture is given by inspiration of God. Ito yung binigay ng Holy Spirit sa atin, no? And that the man of God may be complete. Tayo ay makumpleto. Wala nang maging kakulangan, no? Thoroughly equipped for every good work. I hope this video helped you, and kung may mga tanong ka regarding this video na pinanood natin, please reach me out and I will definitely reach you out, no, personally, privately, upang matulungan ka sa iyong mga questions. And that's it for me today, no? It's already 30 minutes. Salamat sa inyong pakikinig, and good night sa ating lahat. At kung gusto mo ng mga ganitong klase ng video, please like, follow, and share this video para mas marami pang makakilala sa Diyos.